Let me tell you something. The United States of America is the most powerful nation on earth. No nation attacks us directly or our allies because they know that's the path to ruin. Ang napakalaki ng nuclear power aircraft carrier mga idol ay isa lamang nagpapakita ng pagkakakilanlan kung gaano kalakas ang puwersa militar ng Amerika. Ang mga aircraft carrier kagaya ng US Gerald R. Ford ay nagbibigay ng kakayahan sa US Navy na magdala ng animoy isang buong military airport saan mang panig ng mundo. Sapagkat lula lang naman ito ang 70 to 18 mga deadly fighter jet at mga helicopter. Ang ganitong kakayahan ang nagbibigay sa Amerika ng pambihirang superiority, flexibility, sapagkat hindi na nila kailangan na kasunduan o permiso mula sa ibang mga bansa. Ang US GRR Ford ay mayroong bilis na aabot ng 35 miles per hour. Nagtataglay din ito ng makabagong sensor radar. Ang sinasabi na kapag nasa loob ka nga ng aircraft na ito ang pinaka-safe na lugar kung magkakaroon man ng digmaan. Bagamat sinasabi na mayroon din itong surface air missile at missile gun, ngunit sa laki ng aircraft carrier ng Amerika, madali itong atakehin ng Russia mula sa kanilang mga warship at mayroon din range at missile cruise. Pwede rin naman nagmula ang atake sa isang submarine o di naman kaya gamitan na ito ng strike gamit ng malalakas na bomba at missile. So paano nga ba nadidipinsahan ng isang dambuhalang aircraft carrier ng Amerika ang kanyang sarili? At bakit naman sinabi nila na dito ang pinaka-safe ng lugar panahon ng digmaan? Ang aircraft carrier ng Amerika mga idol kagaya ng sa US Gerald R. Ford ay napakalaking pera ang ginastos sa paggawa. Katunayan, umaabot pa nga ito sa tumataginting na $13 billion. Ganun pa man kahit sobrang mahal ang paggawa nito, alam mo bang napakahina ang warship na to? Kung walang mag-aalalay dito, kagaya naman na kahit saan magpunta, ang isang aircraft carrier ay palaging mayroong buntot dito na grupo ng ibang warship na tinatawag naman na carrier battle group. Ang carrier battle group ay responsable sa pagprotekta sa isang aircraft carrier na pinapagitnaan ng mga ito at binubuo sila sa pamamagitan ng aircraft carrier, dalawang guided missile cruiser at 3 destroyer at isang frigates. Pag nagkaroon ng posibleng panganib sa isang aircraft carrier nagmula sa kalupaan, trabaho ng dalawang guided missile cruiser na atakihin ang land target upang protektahan ito. Ang dalawang destroyer naman ay nakatuka na dipinsahan ang aircraft carrier at bigyan ng pinsa ng powerful shot range pag-atake sapagkat ang mga ito ay mayroong multi-mission, offensive at defensive capabilities. Ginagampanan naman ng isang brigade sa dipinsahan ng aircraft carrier mula naman sa anti-submarine. Ang defensive role ay carrier battle group ay isang around the clock operation na kailangan maging alerto anumang oras laban sa pag-atake na nagmumula sa dagat, himpapawid at sa kailaliman ng dagat. Malibang sa mga barkong escort ng aircraft carrier, mayroon din kanya-kanyang trabaho ang mga eroplano pandigma nasa ibabaw nito kagaya ng FA-18 Hornet na single strike fighter jet na ang ginagawa atakihin ng enemy aircraft maging ang mga ground target. Nandito rin ang ilang F-14 Tungkat na isa naman two-seater fighter jet na nakatuka naman para protektahan ang carrier battle group. Ito naman ang EC-2 Hawkeye ay isang tactical warning na control system aircraft na siya nagbibigay update sa lahat ng jet fighter na nasa carrier aircraft tungkol sa mga activity ng kalaban dahil ang eroplanong ito ay nagtataglay ng advanced radar system. Samantalang electronics warfare aircraft ang nagjajump ng mga radar ng kalaban
at nag-i-intercept ng mga enemy communication. Ang mga Seahawk Twins engine helicopter ang siya naman ginagamit sa kanilang rescue operation, ngunit pwede rin itong gamitin sa pag-atake sa mga submarine ng kalaban. Para magkaroon ng mas matinding depensa ang mga destroyer, pinapagana nila ang kanilang malakas na radar system upang monitor sa itaas at maghanap ng mga paparating ng mga aircraft. Ang mga Ace-2 Hawk aircraft ay nanatiling pinapalipad na nakaalalay sa itaas ng carrier. Ginagamit din ang kanilang radar para bantayan ang parting baba at i-monitor kung may papalapit na low-flying aircraft at barkong papalapit sa kanilang area. At sa pamamagitan naman solar at magnetic sensor ng destroyer at frigates, nababantayan naman ito ang mga submarine na papalapit mula sa kailaliman ng dagat. Ganyan mga idol ang mga formation ng sistema ng carrier battle group. Gumagawa sila ng tinatawag na shell bubble palibot ng aircraft carrier na walang pinapayagan na pumasok na walang permiso, o kaya base sa mga eksperto mahirap o walang sinuman makakapagpalubog sa aircraft carrier ng Amerika. Ikaw mga idol, ano ang masasabi mo sa topic na ito? Para sa inyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Saan man kayo naroon lang, mag-iingat. God bless. Bye bye.